Si Pat Riley ay parang tropa mong umaasang magkakabalikan pa sila ng magandang ex niya, si Giannis Antetokounmpo. Pero dahil mukhang malabo na, ayon kay NBA insider Jake Fisher, handa na si Riley na magsettle sa kanyang ultimate rebound choice, ang 4-time All-Star na si Trae Young. Oo mga lodi, ang lalaking mukhang basang sili sa dulo ng laro pero nakakabuslo ng 30-footers at may deadline ang panliligaw na to. Bago mag June 23, kailangan mag-decide si Trae kung i-opt-in niya ang kanyang $49 million player option para matrigger ang please get me out of here trade papuntang South Beach. Bakit nga ba si Trae? Kasi nga, ang target nilang si Giannis ay nililigawan din ng Boston Celtics at Portland Trail Blazers na may mas makapal na wallet or in NBA terms, draft capital leverage. Kaya si Pat Riley nag-activate ng contingency plan at hindi lang si Trae ang nasa backup list. Katabi niya sa waiting room si Kawhi Leonard na naging may check-up sa tuhod at si Ja Morant na bawal munang hawakan ng anumang bagay na mukhang laruan. Para makuha si Trae, handang ibenta ng Miami ang kanilang buy one take free package, si Tyler Hero, ang pambansang boy band ng Miami, Kel Elware, Jaime Jaquez Jr. at ang kanilang 13th overall pick. Pero teka, bakit naman ipapamigay ng Washington Wizards si Trae gayong kabibili lang nila sa kanya noong January? Dito pumapasok ang tinatawag nating draft logjam o ang siksikan sa backcourt syndrome. Nakalock-in na kasi ang Wizards sa number 1 overall pick sa darating na draft. Ang ebidensya, kinansila na ng top rookie prospect na si Darren Peterson ang kanyang workout sa Utah Jazz. Nasinzone ang Utah dahil alam ni Peterson na Washington bound na siya. Isipin mo, kung kukuha ang Wizards ng isang high-usage point guard tulad ni Peterson, tapos nandoon pa si Trae, mag-aagawan lang sila sa bola. Imbis na mag-away sa court ang rookie at ang veteran, mas madaling i-trade si Trae habang may nakukuha pa silang assets kaysa bigyan siya ng panibagong extension na nagkakahalaga ng presyo ng isang maliit na isla sa Pilipinas. Teka, kakayanin ba ng hit culture ang depensa ni Trae? Kilala ang Miami sa hardcore defense habang si Trae naman ay gumagamit ng social distancing defense simula pa noong college. Pero imagine ninyo, ang pick and roll nila ni Bam Adebayo, automatic pass, automatic assist, mas madali ring lusutan ang luxury tax apron rules sa contract option ni Trae kumpara sa supermax na si Giannis. Kaya tanong ko sa inyo mga ka-NBA, bagay ba kay Trae ang kulay ng Miami o magmumukha lang siyang mascot doon? Mas okay ba tong rebound na to kaysa mag-abang sa walang kasiguraduhang si Giannis?